Sobrang insane. Wala po akong masabi sa larong ito ni Grandmaster Hans Mokniman laban kay Grandmaster Anish Giri sa rapid event po ng matchup nila. Ito po yung game number 1. Marami naman magko-comment yan yung mga basher natin. Ang OA mo. Maaring OA ako, pero tingnan nyo pong mabuti yung nangyari sa laro. Kasi kahit si Magnus Carlsen, never itong nagawa sa mga Elite Grandmaster. Tingnan nyo po yung ginawa ni Hans Mokniman. Puti po dito si Anish Giri. Itim po si Hans Mokniman. Nag-E4 po si Anish Giri. E5 lang po si Hans Mokniman. Nag-Knight F3 po yan. Knight C6. Nag-Bishop B5. Roy Lopez na sinagot ang Knight F6. Paborito yan ni Niemann. Yan po yung Berlin defense na paborito ni Wesley. Tumira po ng D3 kasi pag gusto mo ng tabla, kakaslingan mo lang yan, Ryu Gambit Pero eto yan yung gustong manalo yung white. Sinagot ng D6. Pagka D6, nag-castling, nag-Bishop D7 lang. So, hindi po masyadong normal yung linya na yan. Kasi Bishop D7, napaka-weird. Ang common, Bishop E7, castling Pero, tingnan nyo po yung oras. Pareho silang mabilis tumira. So, nag-C4. Linya pa rin yan. Nag-G6. Yung pala idea ni Niemann. Linya pa rin yan, pero hindi yan masyadong common. The idea is Bishop G7 magka-castling. So, parehong mabilis pa rin kasi nagsimula po yan 15 minutes Ngayon, may 10 seconds increment bawat tira, kaya umangat pa halos 16 minutes na sila pareho. So, nag-Knight C3, Bishop G7. Tumira po ng Knight lang po sa may D4 key or D5 key na capture. Tinakes. Tumakbo yung Knight sa E7. Ang bilis pa rin tumira ni Niemann. Nag-60 na siya samantalang si Anish Giri 14 minutes na lang. So, kinapture po yung D7. Binawi po ng Reyna. At dito po, nakita siguro ni Anish Giri masyadong mabilis si Niemann. So, ang linya po kasi Bishop G5. So, nag-try po siyang magpalit ng tira. Novelty yung pinakawalan niya. Queen B3 para maiba lang. Kasi si Niemann, 16 minutes may get na Tira lang ng tira, hindi nag-iisip. So, pagkatira po niyan, C6 lang si Niemann, pusang gala. Number 1 engine move pa rin. Mamaya, magugulat po kayo sa accuracy na ito. Papakita ko pagkatapos ng laro, no? So, C6 lang, para po madepensa nito at hinahamon lang to. Ang tinira po ni Anish Giri, Bishop G5 Second best move, hindi ganun kaganda daw. Ang maganda daw, takes bago mag-Bishop G5. Kasi ang mangyayari pala yan, pagka Bishop G5, kinapture po yung D5, kinapture po yung kabayo, kinapture lang po yan ng king, and then nag-queen takes D5 na kung saan, according sa engine evaluation, equal lang. Pero I want to be honest with you, based on my evaluation as a human player, alam ko, lamang po dapat dito ang puti. Dalawang bagay. Yung king po nasa gitna. Pangalawa, bad bishop po yan kasi itim po siya, itim po. Pero according sa engine, equal lang pala yan. Lahat na tinitira ni Niemann, goods yan. So, ang ginawa po dyan, Queen C6 sinaman. Kasi nasa gitna yung king, mas maganda mapalit po yung Reyna. Tumakbo po. And then Queen B6. At lahat po yan, biniblitz out lang ni Niemann. Tingnan nyo yung oras ni Niemann, 16 minutes and 42 seconds. Napakabilis. At napaka-accurate. Grabe, ang galing. So, ang tinira po niyan, nag-queen lang po sa A3, hinamon. Na kung saan tinakes, takes, at ito na naman, evaluation ko po talaga dito, lamang supposed to be ang puti. Ang pangit na ng pawn structure, may bishop pa na bad. Pero according sa engine evaluation, equal lang yan. Blinitz out lahat ni Niemann. So, tiniraan po ng Rook C8, nag-Rook C8, Rook C1, Rook C8, nag-Knight lang po sa D2, number 1 engine mo pa rin. Bishop H6, pinin yung kabayo, kinapture, takes, and then Knight C4. Alam nyo ba, pag tinitingnan yung posisyon na to, napakalakas ng kabayo dito. Hindi mo na mapapalayas yan kasi pag tinulak mo, kakainin Diba? So, ang ginawa po dito, naging E6 lang, inactivate. Tingin ko, ang gagawin niya pa rin tutulakan para mapalit yung pawn sa D6. So, nag-king move. Tinulak na nga. Kinapture. Takes. And then, nag-king move ulit. So, ayan. Yan sasabi ko. Ang lakas ng knight. Double isolated. So, supposed to be dapat lamang dyan ng puti. Kung ako po mag-evaluate as a human player. Pero, engine is saying, may konting lamang pa nga daw ang itim. At ang matindi dito, nag-F6 lang. Yan ang matindi. Nag-F6 lang po yan. Nagkunat lang. Tumira po si Anish Giri ng F3 at tingnan nyo pa rin po yung oras. Niemann is blitzing all the move
Bakit ko nasabi? 17 minutes na siya, nag-start ng 15 yan. 17 minutes, ang bilis talaga pong tinitira. So, nagking deeper dito si Niemann, tumulak lang po ng A4 na mali. Ibalik ko lang, no? According po sa engine, mahirap na po ito makita. Ang magandang tira to equalize daw, equal lang, rook H1. Ang labo, no? Ang idea lang daw po H4, H5, eto daw buksan mo. Ako, to be honest, yung A4, yan din po ang ititira ko. Kasi nga, pangit po yung pawn structure dito. Ang gagawin ko dyan, gaganito ako, gaganon, papasok. So, A4 po ang tira, pero wala daw po yan. Kasi F5 lang daw ang gagawin ni Niemann, lamang na. Bakit lumamang? Eh di ba may rook A3 nga? Mali din daw. Kasi ang rook A3 is basically a very passive move. Dahil may rook B8, wala ka nang gagawin. Hindi ka na nga makapag rook C3. Kasi pag nag rook C3 ka, may takes, oh. O yan, tapos kain. Ngayon, pag bumalik ka naman kasi wala kang gagawin dyan, may rook dito, ikaw naman mape-pressure. At biglang-bigla na lang po, winning na si Niemann. At itong matindi. Alam mo yun, nag-winning siya, hindi naman kabigla-bigla talaga yan eh. Tingnan nyo po yung time. 16 minutes and 53 seconds si Niemann. 6 minutes lang si Anish Giri. In-outplayed niya si Anish Giri without spending a lot of time. Biniblitz out niya lang yung mga tira, completely outplayed si Anish Giri. Doon ako sobrang nabilib. Kasi si Magnus i-outplayed ka pero nag-spend siya ng time. This time, Niemann is not even spending time. I mean, nag-iisip siya pero tumataas yung oras instead na mabawasan. Anyway, pagka rook B8, tumira po ng A5 na lang yan na sinagot ng panapos na E4. Ganda ng E4 guys eh, kasi takes, libre yung kabayo. Ngayon, how to defend this? Yung knight walang mapuntahan, walang matalunan yan. Pag gumalaw kasi yan, bagsak to eh. Kaya nga po tinira na lang yan, kinapture, tinakes, and then binigay na lang yung pawn, nag-rook na lang doon, na kung saan kinapture with a check, and after king move, eto matindi oh, king D5 lang. And all the moves that was played by Hans Mok Niemann, most of it, number 1 engine move. And all the moves that he played, most of it din, pinag-isipan niya lang ng less than 10 seconds. Yung iba nga mas mabilis pa. Kasi tingnan nyo yung oras na almost 17 minutes tumaas. So pagkatira po ng king D5, nag-king move, walang magawa eh. Chinek, tumakbo doon, nag-rook E2, at nag-resign na lang po si Anish Giri. Completely useless po kasi lahat ng piyesa, nabubulol pa ako, piyesa niya. And as you can see, ang next move po niyan, capture to, check, mate. Yung knight hindi makagalaw, babagsak din to, check, mate. Yung rook, paano mo itutulong pag pumunta ka dito, capture pa rin, hindi ka makaalis, capture to, or even mate. Walang buhay. Almost 17 minutes nung natapos yung laro. Nakita niyo na ba si Magnus na ganito? Na yung time niya umangat pa from the starting position and completely outplayed yung kalaban? Nakita niyo na ganyan si Magnus? Parang wala pa ako nakita. Pero ito po is completely outplayed niya si Anish Giri na yung oras niya tumaas pa. Ibig sabihin hindi siya nag-isip. At ito pa ang pinakamatindi dyan. Tingnan nyo po yung accuracy. Tingnan nyo. 98.2 accuracy yan. Kahit biniblitz out niya yung kanyang mga tira. Grabe ka, 98.2%. Taas sobra nun. Walang yan sa standard niya, hirap gawin niya. Ginawa niya po yan sa endgame ng rapid event. What a Niemann idea. Tindi. And ang may kakayahang gumawa niyan, commonly, mga engine. But again, just want to clarify, I don't think nag-engine si Niemann dito. I just want to showcase kung gaano siya kagaling na kaya napagkakamalang engine eh. Sobrang accurate eh. Ano? Anong masasabi nyo? Ha? Anyway, pagkapanalo po ni Niemann dito,
hindi naman po siya ganun ka-perpekto. Kasi, after this game, yes, nanalo po siya, pero natalo po siya next game. Ayun, no, balikatan nangyari. So, sa game 2 po ng Rapid, natalo naman siya. At sa game 3 po ng Rapid, so, nanalo na naman siya. At sa game 4 po ng Rapid, so 2-1 na score ha, game 4, pakita po natin lahat, natalo na naman siya. So, tabla, 2-2. At sa game 5, eto, natalo na naman siya. So, hindi ganun ka-accurate si Niemann. May laro lang talaga na para siyang engine, pero may mga laro na natatalo din siya. So, lumamang pa si Anish Giri. Ang score ngayon, 3-2. Pero sa last round, bumawi po si Niemann. Ayun, panalo siya. Ang score nila, 3-all. Bakit po 6 points yan? Kasi times 2 ang score. So, natapos po ang matchup nila na si Niemann. Overall, after all the matches ng Rapid, Blitz, and Standard, lamang po si Niemann ng 6 points. Kaya siya po ang panalo sa matchup. Parang matatanggap niya po ata, 35,000 and then 15,000 kay, Anish Giri. Grabe si Niemann, no? Ano masasabi niya sa laro niya na yun? That's really amazing. Bihira ako makakita ng ganun eh. Kasi normal lang yung ma-outplayed mo yung isang super grandmaster tulad ni Anish Giri. Pero you have to spend time. But in that case, parang hindi nag-isip talaga eh. Hindi talaga nag-isip. Anyway, bahala na po kayong mag-husga kung ano nangyari doon. Para sa akin, very amazing yon. Muli ito po yung Coach Speed Master Daniel Causo. Abangan nyo yung mga susunod na tournament ni Wasiso, St. Louis, Rapid and Blitz. Magsisimula na po ata. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share. Bye-bye po. Follow and subscribe. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.